Habang lumalaki yung mga bata, dumating ba sa point na they would ask, sino ang mom namin? Sometimes may mga question na they wanna meet their mom. Lagi ko na ina-explain sa kanila na ang mommy nyo, may asawa siya, may family siya, may anak din siya. Siyempre marami rin akong pinagdaanan being gay. Lalo nung nag-aaral ako na hindi ka pa naman siyempre kilala. Hindi naglalakad ka na, mabubuli ka. Hoy, bakla! Ito yung sinasabi ko hindi namin ginusto. Ito. Lumabas lang siya. Siguro given a chance, mas gusto ko naging tunay na akong lalaki. Anong isang bagay ang magpapaiyak sa iyo ng gusto? I know being gay is a sin. Doon sinner na ako. Tapos baka the surrogacy rin, baka it's a sin also. So doon ako natatakot. Kaya minsan naiyak ako na natakot ako baka hindi ako i-welcome sa heaven. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Astor Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan, ay dumayo po tayo dito sa Yokohama, Japan para po i-feature for the very first time ang bagong mansyon ng Lord of Scents na si Joel Cruz. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ihabang tinutour namin ang kanyang bagong acquired na napakagandang bahay dito po sa Yokohama. Halina kayo! Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Joel Cruz! Thank you, Astor! Wow! Thank you for visiting me here. Wow! Ang layo ng biyahe mo, ha? Grabe, 4 na oras lang naman. I know, 4 na thank oras you. lang. Alam, I'm just so lucky, no? Kasi I remember, I think this was in 2019. I think I was in LA. Oo, nataon naman na inauguration ng dalawang business doon. You were there also. I was there, pero I was not there actually specifically for that purpose. I was there on vacation. Nataon lang talaga na you found out I was in town. I was supposed to watch a Gary Valenciano concert in LA. Pero nung tinawagan ako ng aking kumpare, Diyos ko, parang hindi naman sa namimili ka. Very rare opportunity yun. I do appreciate the invitation. This is only how many months old? Mansion na to? Bagong December, mansion. January, February, March, April, 4 months. Wow! Nataon naman na I was in Tokyo with my daughter, si Ayla. So, May inaanak niya. Yes. Small world talaga. Meant to be. Ngayon pa lang, congratulations, pare ko. Thank you so much. Grabe, grabe. I love the house. Itutour namin kayo mga kaibigan. Actually, this is the very reason kung bakit ayoko rin umuwi ng Pilipinas. Talagang hindi ko ito palalagpasin. Napakaganda ng bahay, ang ganda ng view. Sa labas dito sa kaliwa, puro sakura. And look at the buildings, the houses sa labas lang ng kanyang mansyon. Napakaganda. This is hilly, no? Medyo may pagkaan. And on top of the hill. Wow! Kasi Mirato Miray na sa baba. Yes. Tapos sabi ko, nung na-discover ko, tama-tama, nasa taas na taas ako. Siguro mga 20-story high. Tapos bababa ulit din sa kabilaan side. Bago ko ito nakita, I was here in Japan, Tokyo specifically, ng October, November, December last year. So, siguro mga 12 or 14 na condominiums and houses ang hinahanap ko noon. Hanggang finally nakahanap ako ng isang condominium. Ang ganda ng view. In Tokyo. In Tokyo. Okay. With Toyosu, yata yung lugar niya. Yes. Overlooking the Tokyo Tower. Tokyo Tower, no? And the Skytree. Wow. Sabi ko, perfect na to. Yes. Unfortunately, second ako nag-offer doon. In-accept nung seller yung first offer. So, somehow, I got depressed na rin. Sabi ko, ano ba to? It's been 3 months, wala pa rin ako nakikita dito sa Japan. Pag uwi ko nung December, I was watching YouTube, no, nakita ko sa Tokyo Portfolio, itong house na to. Parang 5 days pa lang niyang lagay sa screen. So, in love ka agad ako after nung nakita ko yung interior, tapos glass overlooking, may swimming pool para sa mga kids. Wow! Tapos yung level ng kanyang mga flooring, parang skip floor na hindi siya pantay-pantay. Yes, So, it's something different, very modern Japanese. Yes. Wala pa akong ganitong concept or design. Sabi ko, nagulat kayong dalawang Filipino friends ko dito sa Yokohama na
nag-down payment ka, hindi mo nakita yung bahay. Sabi niya Grabe ganun. ka? Oo nga. Sabi ko, I trust naman mga Japanese. Sabi ko, sa video naman mukhang maganda talaga. Yun, kaya, yun, binili ko siya noong December. Grabe ka, sa video ka lang nag-rely. Di mo man lang Sa tinignan video muna lang. yung actual Oo. na, di ba? Kasi minsan yung video pwedeng enhance. Correct. Pero hindi naman. Talagang, based on sa video, saka sa actual, wala naman ako nakita na enhance. Kumbaga, mas nagustuhan ko pa nga siya nung nakita ko ng personal nung makita siya. mo ng personal. Wow, ang galing talaga. Correct. Oh, pag ilang bahay mo na to? First sa Chateau Manila, tapos sa Baguio, sa Tagaytay. Yung sa Amerika ko, wala na eh. Binenta mo Binenta na. ko na kasi Kinonvert mo na nag-commercial- sa commercial. Commercial. Yes. Pang fort ito. Kung bahay fort. Kasi I have mga 32 condominium units naman sa Manila. Oh my God! Oo, yun. Actually, yung Oh my tatlo doon pinamimigay ko for sa raffle ng aficionado. Kukuha ko ng isa para manalo ako doon. Correct. Grabe, wow. Talagang, alam mo, yun ang maganda kay Joel eh. He shares his blessings. Yun ang pinaka-importante, di ba? Thank you. Totoo Oo, yan. di ba? Kaya nga ang gaan ng dating sa iyo eh, di ba? Dahil andyan yung, he's also a philanthropist by the way, hindi nakalimutan ko i-mention. Di ba? Marami Thank siyang you. tinutulungan at continuously tinutulungan. Did you ever imagine na magiging kasing successful ka as you are now? No, to be honest. Although when I was a little boy, talagang dream ko maging successful, lifestyle of the rich and famous, yung ganun. Pero sumobra, parang ganun, sumobra siya. Kaya I'm so thankful. Pero sabi mo nga, it's really giving back din talaga. Hindi talaga to para lahat sa akin. We will just maybe touch a little bit of how we started. Kwentuhan mo naman kami. Oo. Alam mo, pinag-aral ako ng nanay ko ng, gusto niya maging doktor ako, medicine. So I took up BS Psychology sa UST. Pero alam mo, hindi ko talaga passion yon. Bilang masunuring na anak, so I took up BS Psychology for 4 years. But after graduation, sabi ko sa nanay ko, kasi mahilig siya mag-display ng mga diploma sa wall Yes. ng mga anak niya. Usually, ganun yung mga dati. Oh, Oo. yes. So, pinakita ko yung diploma ko, madidisplay mo na sa wall to. Sabi ko, pwede bang magnegosyo na ako? Although she got frustrated, sabi niya gusto niya kasi alam niya kaya ko daw mag-doktor, yung ganun. Ayaw ko na mag-aral, gusto ko na kumita ng pera. So, I started very humble beginnings din na una, bibili ako sa Hong Kong ng mga damit, bibenta ko dito. Alam mo, after na sa Hong Kong ko, 1987, hindi ako pwedeng sumakay ng taxi, kaya not-afford ako ng taxi. Panay Lakad. saka train, yan. Kahit yung hotel. Ngayon lang ako nakakapag 5-star, 4-star, yung ganyan. But before talagang 2-star lang siguro yon. Kasi nga, mabawi ko lang yung pamasahe ko. Yes. Doon sa kinikita ko. Right, Ganun ka, simpleng-simple lang talaga. Hila-hila mo yun kasi ang dami mong dala. Talaga na- Maleta. Hindi nga maleta. Yun parang hinihila na may parang bayong-bayo na. Yes. Yung sa Oo, yung mga plastic. biyahero, plastic. Oo, yes, yun, correct, yes, ganon. yes. Ganon. Ang hirap talaga. Hanggang ilang years ko rin ginawa yon. Nag-garments naman ako. Sabi ko, pwede kong gayahin to sa Pilipinas, yung mga binibili ko. Lumaki din yung garments from 4 high-speed sewing machine. Mga after 8 years, naging almost 100 na siya na high-speed sewing machine. Napalaki ko naman siya. Ako lang mag-isa yun. Ako lahat ng sa purchasing, marketing, no? Dadala sa mga SM, Robinsons, Landmark, ng mga yon. May mga mananahi ako. Yun, so nag-rent lang ako nun. Although 1997, nagkaroon ng Asian crisis. Yes. Pumasok yung mga items sa China, yung mga blouses, no, mga ITWs, napakamura lang. Sobrang mura. Sobrang parang pinakitahan ako ng Landmark ng parang 50 pesos na blouse, parang gano'n, no. Sabi ko, oh my God, sabi ko, hindi namin kaya ang 50 pesos or kahit 100 pesos pa yan. Magkano bayad ko sa labor, sa sewer, yung tela, yung mga mamalansya, finisher, maglalagay ng botones. Hindi namin kaya yan. Sabi ko, kung tutuloy nyo yan, yung relabel ginagawa nila Lalabelan lang dun sa China, tapos dadalhin dito. Sabi ko, pag ginawa yan, hindi ko kaya kasi magsasara kami. True enough, siguro mga 98% ng garment industry sa Pilipinas nagsara talaga. After nun, I went to the States.
nag-try ako kasi I was immigrant that time. I worked for mga 1.5 months lang. Hindi ko rin kaya Ang kasi bilis. Oo. nahirapan ako sa bahay kasi talaga hindi ako marunong magluto. Okay. Nahirapan din ako yung mga maglalaba, yung ginagawa mo lahat. Kahit pagurin mo na akong buong magdamag sa pagtrabaho, okay lang. Pero yung pag-uwi ko sana, gusto ko sana, kakain na lang ako, yung gano'n. Papahinga ka na. Papahinga na lang ako. Hindi na yung maghuhugas ng plato, maglalaba pa, maglilinis pa and everything. Bumalik ako ng Pilipinas. So yun yung nag-start yung aficionado in 1999 or year 2000. Humble beginnings yun, isang tindahan lang sa Ever Gotesco Grand Central. Hanggang doon nakita ko yung potential niya kasi ang dami bumibili talaga. Ang ganda kasi talaga ng quality. It's from Henkel, Germany, yung fragrance oil namin. Mahal siya, pero napamura namin yung price because of dito namin ginagawa yung mga mixing sa Pilipinas. And bottle from China, so napamura namin siya. Started ng 150 pesos lang before. Naging 200 pesos. Ngayon nasa 320 pesos na siya. No? Affordable siya. Affordable talaga siya. And yung sense niya tumatagal talaga. Kaya I was so confident that time na kaya kong dumami yung stores ko. True enough, naparami ko siya. Punta kami ng Visayas, Mindanao. Hanggang ngayon, we have more than 500 stores sa buong Pilipinas. Wow. Yeah. Ilan ang franchisee dito? 400 something. So the rest, company-owned. Meron tayong dealership, mga more than 2,000 dealers nationwide. Tapos sa mga institutional sales, yung mga groceries like 7-Eleven, Mercury Drugstore, TGP, mga Pure Gold, no, marami mga nasa store malls. sila. SM din. Oh, yes, Yun SM din. malls. Mga groceries, kumbaga. Yes. Yan. And then international, mga 20 international countries. And these are, what are these countries? Singapore, Taiwan, Bangkok, Hong Kong, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, tapos Japan, medyo konti lang. USA, Canada. Kung nasa ng Filipino, OFWs, Yes. nandun ang Pero wala ka pang US? US, sa mga Filipino stores. Meron na rin. Pati yung marketing kasi, napalawak mo talaga. Ang ganda-ganda ng marketing strategy na ginawa ng aficionado. Una, talagang tinarget mo yung masa. Why buy aficionado if you can afford Correct. expensive ones, di ba? Or yung mga branded. Oo. Kasi Diba? ganun din ako nung, when I was Oo. in high school. Hindi ko kaya i-afford yung mga 3,000 pesos, 5,000. Lalo ko yung mga estudyante based lang sila sa kanilang mga allowance, no? So, that's why I came out with. Pero yung quality, maganda talaga. Tumatagal talaga. Pero from clothing line or clothing business, nag-divert ka sa fragrance, no? Pero bakit ka doon napunta? Una, talaga mahilig ako sa perfume. High school, college, lagi akong nagpe-perfume. Pero sabi ko, I cannot afford. I have 2 sisters sa Amerika. Nagpapadala lang ako. Yun. Or minsan sa father ko rin, hinihiram ko rin yung perfume niya. Hindi ako makaalis ng bahay namin nang walang perfume. Kaya pagka, alam mo mga bading, beso-beso sa USD, ganyan, nung high school, ganyan. So alam nilang ang bango ng scent. I remember Halston C14, yung mga ginagamit kong scents dati. Hanggang sabi ko, sana soon magkaroon talaga sa Philippines ng ganitong affordable lang. Kaya naisip ko yon. But good thing, yung friend ng father ko, he worked for Henkel Philippines, si Chito Duran. So, sabi niya, tulungan kita. Sabi niya, business tayo ng perfume. Sa akin ka bibili ng fragrance oil. Sabi ko, bakit baba na natin mapapamura yan? Ang mahal ng perfume. Dito natin gagawin sa Philippines. Ginaid niya ako kung paano gagawin. Hanggang yun na, doon nag-start yung year 2000 or 1999 pala actually. Nag-start na kami. Curious ako doon sa unang kiosk mo. Kwento mo nga yung part na yon. That time in 1999, ano lang siya, isang cart. Mag-rent ka lang sa Ever Gotesco Grand Central. That's only like 1,000 pesos per day, so 30,000 a month. So dapat kumita ka ng more than 1,000 a day kasi rental mo pa lang 1,000 na. At may tao ka pa. May tao pa akong dalawa, no? Yung pamangkin ko yun, dalawang babae. They work from, let's say, 9 or 10 in the morning until mga 5. Ako naman, nag-work ako sa father ko sa tracking. Pupunta na ako after 5 doon sa Ever Gotesco Grand Central. Timing kasi at mga pagdarating ako, yung floor niya kasabay ng mga LRT na bumaba sa Makati. So, ang daming tao. Yung mga... So may foot traffic May talaga. foot traffic talaga. Yung mga empleyado. So, andyan yung mga testers. So, makakapag-try sila. Minsan kausap ko, mga more than 30 people na nandyan.
Magsi-sales talk lang ako, ang daming testers, try nila. Hindi ko naman sila ina-allow kaagad na bumili. Iba kasi tinatry lang, inaamoy. Pero maraming bumibili. Kaya yung dalawang assistant ko, balot na lang sila ng sales. Ikaw nagsisales Ako talk. lang sales talk. Tapos sila nakumukuha ng bayad, sukle, yung ganon. So doon ko nakita talaga ang ganda ng sales. Like, very promising tong products. Babalik sila, tapos sasabihin, narinig ko kasi sabi nila, dito ako bumili, may kasama na sila. Bibili yung kasama nila, either kapatid nila, friends nila, or office mate nila. Ayun, kaya sabi ko, naku, dapat makarating na dito sa Makati, makarating na dito sa ibang lugar, kasi nga ang lakas. Ganun ang ginawa ko. Hanggang punta na rin ako sa Tutuban, Isitan Recto, hanggang eventually SM na, Robinsons, Ayala. Yun, ganun nag-start yun. When did you earn your first million? Siguro baka after 1 year lang meron na. Bilis! Oo, kasi Ang bilis. pagka marami na rin yung stores, kasi I was so aggressive nga nung first year dahil sabi ko, may potential talaga. So, hindi pa ako muna makapasok ng SM noon kasi ang dami pang requirements. So, pinasok ko muna yung mga madali like mga Tutuban, Isitan Recto, Commonwealth, yun. Yun, yung mga malalapit doon sa Manila. Hanggang eventually, SM na. Pero very promising ang SM. Oo. Kasi maraming tao talaga sa SM. At saka lahat ng SM talagang pinupuntahan ng tao. Oo. Saka nandun ako sa SM na ngayon. Robinsons, Ayala. Luckily for me, mga kaibigan, na-witness ko talaga ang growth ni Joel as a successful businessman. I remember, hindi pa malaki yung bahay mo sa Sampaloc. May condominium ako napuntahan sa Rojas Boulevard. Ano nga yun? Pearl of the Orient Yeah, Tower. Pearl of the Orient across Tower. US Embassy. Yes, Nandun yes. pa rin siya. Yeah. I think isa yun sa mga early acquired properties mo. Dati yung isang unit lang, ngayon 2 unit na siya. Yes, napakabilis ng growth mo as a businessman. Pero nag-diversify ka from a perfume to nagdagdag ka ng ibang products. Oh yeah. Healthcare. Healthcare, personal care, yung Personal ganon. Like yung mga shower gel, lotion, foot spray, touch oil, yung ganon. And during pandemic din, naglabas kami ng alcohol sa hand sanitizer. Yes. So, siyempre wala kaming business nung pandemic, kaya kailangan namin makaisip ng good thing na approve yung aming alcohol. Ang government umorder nun na. Nakatulong din sa akin ng government sa order nila. Yun, medyo matagal lang ang bayad, pero at least nabayaran din. Buti lang, may puhunan ka. Oo nga eh. Otherwise, Tapos yung ibang mga products namin, continuous pa rin yung mga linen spray, room freshener. Yun, hanggang ngayon meron pa rin yun. I'm just curious, why aficionado? Way back 1999, ang una kong ginamit na brand was Affirmative. AF yung first 2 letters niya. Yes. AF, tapos may Affirmative. It ran for mga 1 year. Kasi nung time na yun, ang aking license to distribute. Pero nung meron na akong planta, kailangan namang license to operate and distribute. So I have to change my business brand name, no? So, nakilala yung AF. I was thinking of a word na mag-i-start sa AF. Gusto ko kasi foreign sounding. Aficionado is a Spanish word which means fanatic, loyal, devotee, yung ganon. So, yun yung naisip ko. Kaya aficionado siya. So ikaw rin ang nag-coin ng word. Ng aficionado. Na But you know, way back 2000, ang hirap nila i-pronounce yun, yung aficionado. Yes. Affectionado. But eventually now, talaga. Nasanay na yung tao. Nasanay sa na sila. aficionado. Your ancestral house in Sampaloc, that's where you were born, you were raised, doon ka rin lumaki, kayong magkakapatid. Paano mo ito napalaki ng gusto? It's a mansion now. Yeah. Originally, yung ancestral house na yon, isang land lang siya, 174. But good thing, kasi alam mo yung mga neighbors, kung ano yung 174 square meters sa likod, then 174. Mga ano naman sila, mga kaibigan, kababata. Yung iba kasi nakatira na sa LA, sila Winnie, ganun. Tapos tatanungin namin kung hindi naman sila bumabalik na bihirang-bihira na. Binenta naman nila sa amin. So, yun. Nabili ko yung second na land. May bahay yun. No? Tapos,
dinemolish yung house. Same thing dito sa kabila, 3-door apartment. Kaibigan din ng mga parents ko, kinausap sila na gano'n. Yun lang medyo, minsan, hindi na gano'n kababa yung price. Medyo tumataas na. Kasi kailangan mo eh. So, yun. Sa back naman, naku, hinanap pa namin din sa Amerika yung nakatira doon. Hanggang, yun, nabili din namin. So, gano'n na nangyayari. Hanggang, minsan yung iba naman, yung nakatira sa apartment, binili ko ng townhouse kasi wala siyang lilipatan. So, may townhouse na malapit din sa Caesar Street. Nilipat namin siya doon. So, ganon. Awa ng Diyos, naayos ko naman. Kaya ngayon, isang malaking Yun na nga, bahay na siya. Alam ko nga hindi ganun kalaki. Pero ngayon, ilang square meters na yon? 1, 2, 3, 4, almost 800 siguro Oo, yun. almost 1,000. Pero grabe, halos 2 block eh. Dalawang kalye na yun Dalawang sa kalye, instruction yes. sa Kasisa. Yeah. Correct. Tapos yung kadikit na rin niya yung aking office. May swimming pool doon. Tapos yung back ng office, may door doon going to the swimming pool. Kaya hindi ako gumagamit ng sasakyan. Lalakad lang ako from my house. Pero pwede ka namang lumipat na ng Forbes o Dasma o kung saan man na mga exclusive subdivisions. Bakit gusto mo magstay pa rin doon? Well, una yung business kasi nandun since year 2000. Napalaki ko rin ganun yung building na yon. Nag-start din yun ng isang unit lang na parang 4-story. Tapos yung second unit, nabili ko rin yung kay Doktora na dentista, Doktora Ang. Tapos may drugstore dito, nabili ko rin siya. So naging 3 na. Tapos yung mga lands dito, ganun din nangyari. Binili ko rin sa kanila, dun sa mga neighbors. Pinatayuan ko ng building. So, ang lapit ko na. At the same time, well, sabi na nanay ko, swerte daw yung bahay namin na yon, yung gano'n. I believe so, yes. Kaya parang hindi mo wala sa isip ko yung sinasabi niyang swerte na yon. Kaya parang hindi ko rin siya maiwanan, yung bahay. At doon ako lumaki. Sabi mo nga, I'm 61 years old na ngayon. I've been living there for 61 years. At the same time, ang dami kong memories doon. At yung mga anak mo, nandun na rin. Sila. Okay. Dati sa condo, yung kinukwento mong condo yes. kanina. Pero nung more than 4 na sila, hindi na kasya doon. Dito na kami sa bahay. Meron silang 8 rooms naman doon sa bahay na yon kasi nga lumaki na. Marami akong memories doon. Saka sabi mo, kahit kaya ko naman bumili sa ibang lugar, I still prefer doon. Nasanay na ako, yung gano'n. Saka doon ko lagi kasama ang nanay ko eh. Kasi for 61 years ko rin, I don't know, when she passed away, mga 57 ako nung nawala siya. For 57 years ko siyang kasama doon. Although yung room ng mother ko, ni-knockdown ko siya. Ayoko maalala lahat ng memories doon sa kwarto niya kasi nandun lahat yung, doon kami lagi sa kanya, sa kwarto niya, yun, doon nananahi siya doon, nandun yung bed niya. Ni-knockdown ko yun, ginawa ko siyang French garden dining. Pag napunta ka, makikita mo. Yes. Yun ang next natin, mga kaibigan, yung makikita mo Sampaloc Mansion niya. Kailan naman pumasok sa isip mo na gusto mong magkaroon ng anak? Hindi lang anak, ng mga anak. Mahilig kasi ako sa mga bata. Yung mga pamangkin ko, talagang mga kalaro ko sila, na-spoiled ko pag Christmas, yung gano'n sa mga gift. Hanggang lumaki na sila. We're still close, pero namimiss ko yung mga baby sila. Yes, oo. Tapos sabi ko, I believe kaya ko naman kasi most of my nieces and nephews, nagko-confide sila sa akin, very close sila sa akin, even their secrets. Parang hindi nila sinasabi sa parents sila, sa akin nakakwento. Kaya sabi ko, I believe kaya ko magkaroon din ng anak. Ito nagkaroon ako ng anak na to nung 14 years ago. Hindi yung una talagang nag-try ako. Even mga, siguro 25 years ago, Earlier nag-try na ako. Through IVF. Through IVF sa Pero Philippines. hindi lang naging successful. Hindi naging successful. Merong Singaporean doctor pumupunta sa Pilipinas. We did try. Nakakuha siya ng sperm cells, nakakuha din siya. Yung babae, ano siya, American. Ang ganda ng girl. Ang ganda niya talaga. Unfortunately, hindi nag-match yung siguro yung sperm cell and yung egg cells niya, yung fertilized embryo. Nilagay yun sa 3 Filipina na surrogate mothers. Lahat yung 3 Filipinas, una mo na isang Filipina, nalaglag yon after 15 days. Hindi siya kumapit. Try ulit another Filipina, nalaglag din. Tapos third, wala rin. I also spent millions of pesos that time. Kaya wala nangyari. So sabi ko, yung mga 14 years ago, sabi ko, sige, let's try sa ibang bansa na wag na dito sa Philippines. Kasi bawal din sa Pilipinas. Yes, oo, hindi pa allowed hindi yun siya allowed, hindi siya Yes, legal. yes, oo. Kaya I went to Russia. Ayun, sa Russia kasi pwede yung single father, tapos gay, yung ganon. So allowed doon. Kaya dun namin ginawa. Akala ko noong una, isa lang talaga, isang baby lang gusto ko. Pero nilagay nila 2.
So, naging kumapit yung dalawa, naging kambal. Ito si Princess, Prince and Princess, sila yun. Princess Shine at saka si Prince Oo, Shan. oo. In fact, I paid for additional payment kasi gusto ko sana lalaki, yung anak ko, una, yung panganay. Lumabas nga, babae, lalaki. They called me up, they apologized. Sabi niya, Mr. Cruz, I'm so sorry. Hindi parehong lalaki yan, yung isa babae. Sabi ko, it's alright. Sabi ko, perfect nga yun eh. May babae, Boy may and lalaki. girl ka agad, oo. Perfect na, meron ng babae. Yun, tapos, yun na si Prince and Princess. Tapos after nun, nung inaalagaan ko sila, lumalaki sila, na-enjoy ko talaga sila. Tapos sabi ko, kaya ko pa mag-baby. Although ang nanay ko, binibigyan ako ng warning na mahirap pa maraming anak ha. Sabi niya gano'n. Mag-isa ka lang. Sabi niya, baka hindi mo kayang alagaan lahat yan. Sabi ko, hindi kaya ko. Hanggang hindi ko siya sinusunod, nag-baby pa rin ulit ako. But every time papakita ko sa kanya, tuwan-tuwa siya. Kasi yun talagang purpose ko. Para sabihin sa kanya na kahit na gay ako, wala akong asawa. You can be a father. I can be a father. Yes. And magkakaroon din sila ng apo sa akin. Yes, Yun. yes. And they're very happy. She was very So, happy. 3 twins. Pero yung youngest, Yung ika-7, nung pinanganak siya, hindi siya twin. Kaya nangyari doon, naglagay ulit siya ng isa pa, yung sa Russia, ng kumuha na isang surrogate mother. Kaya ang difference sila mga 5 months lang. Parang silang 7 years old ngayon, yung youngest. Pero may 5-month so difference. 14 na yung panganay mo. Si- 14, tapos 10, tapos 8, tapos 7. Habang lumalaki yung mga bata, dumating ba sa point na they would ask, Dad, sino ang mom namin? They know naman na ang mom nila is Russian. Although, sometimes may mga question na they wanna meet their mom. Although, lagi ko na ina-explain sa kanila na yung mom mo, she was so helpful to the point na tinulungan niya ako magkaroon ako ng anak. Yung ganun. But ang mommy nyo, may asawa siya, may family siya, may anak din siya. Parang yun ang business niya. Yun talagang kanyang hanap buhay. Yes. Na kasi di lang naman ako yung first client niya. Right. That time, I don't know kung ika-third client niya na ako, may mga French couple siya natulungan na prior sa akin. Tapos after nila Prince and Princess, mag-aalo ulit siya sa iba, magkukuha ulit siya ng client doon, na usually European yung clients niya. Yes. Yan. Pero ako, kinuha ko, isa lang siya lagi para magkakapatid silang lahat. So, iisa lang yung nanay nila? Oh, I see. Isang nanay Okay. lang, Oo. no, saka isang tatay lang. Okay. Oo. Sabi ko kasi ayoko maging masyadong complicated. So, talagang- Although ang daming magagandang babae. Talagang tunay silang magkakapatid. Tunay yung magkakapatid. Common Isang mother. nanay, isang tatay. Oo. Are you still in touch with the mother? No more. Not anymore. No Not more. But anymore. normally, after giving birth, papatawag ko siya para mag-alaga ng baby or babies for almost 2 months doon. Kasi magaling siya mag-alaga. Malaki siya. Kaya ako siya kinuha kasi matangkad siya, mga 5'11". Wow. Oo. Maliit ako, 5'5" lang ako. Para tumangkad naman yung iba. Like Princess, ang tangkad Yes, ngayon. Mataas yes. na sa akin si Princess. Dalagita na nga eh. Oo. She's very strong yung mom. Kaya after giving birth, mga 1.5 months, andun siya mag-aalaga. O kasi hindi mo may babiyahe kung mga 2 weeks old lang yun eh. Correct. Di ba? Oo. So at least Ayusin dapat pa yung mga papers, Yes. passport, You must- Russian passport. you must have spent a fortune. Yeah, oo, like almost 13 million sa isang set of twin. Wow. Or 13 million pesos. Kasi initially, you have to give like 6 million pesos. Yun agad dapat, meron kang 6 million Right. as down payment. But sabi nga naman nila, gagawa sila ng paraan lahat para magkaroon ng anak. Pero dapat meron kang 6 million na bibigay sa kanila. Yun. Tapos, syempre, maraming test na gagawin. So, ad ng ad, hanggang yung 13 million pesos na yun, kasama na yun yung pati yung airfare ko, yung hotel ko. Nagbe-business class pa ako. So, siguro kung economy class, mas nakaka-menos ka Yes, ng yes. konti. Yun. Kasi ilang beses ka rin bumabalik dun eh. Yun. Siyempre, gagawin din yung mga documents, passport, mga legalities, Department of Justice, yung ganon. May mga lawyers din na kailangan bayaran. So, yun yung mga ibang fees. Mostly yung fees nasa medical fees. Yung pag-check ng sperm cells, yung ganon. Pagtago ng sperm cells mo doon. Pagtago din ng egg cells ni Lilia, Right, ng mother. Kasi pagka meron na siyang egg cells doon, kukunin mo na lang yung egg cells niya. Oo. Parang i-harvest. I-harvest na lang. Correct. Oo. I-harvest mo. Habang lumalaki ng mga bata, syempre nakikita mo yung mga interest nila. May kanya-kanya interest nito. Sino sa kanila ang may leaning towards business? Prince, no, and Harvey,
Kasi si Prince, nagbibenta rin ng perfume sa school. Really? Oo. Minsan Talaga? kumikita rin siya ng, minsan, I don't know kung 21,000 pesos ba yon, yung gano'n. Wow! Pero that's good, anak, para Oo. para alam nila kung paano paghirapan, kumita ng pera. Yes. Kasi they're quite spoiled, alam mo na. Sabi ko nga, ako nakasakay ako ng business class na aeroplano, siguro 30 plus na ako. Sabi ko, kayo, baby pa lang, bata pa lang, naka-business class na. Especially pagka long haul, Yes. yung US or Canada, yung Right. ganun, or New York, LA. Pero pag ganito, economic class ko lang sila nilalagay. Alam nila kasi na nakikita nila, di ba, malaki yung bahay, hatid sundo sa kotse, ng school. May mga nannies, may may nurses. bodyguard pa, may Oo. nurse pa. Oo. Di naman ako ganun lumaki, di ba? So, they're so blessed, pero natatakot din ako na baka maging spoiled masyado. Kaya, yun, tama yung meron silang kinikitang pera. Saka pag kami bibiling kami, bibigyan ko lang ng allowance talaga. Kunyari, bibili ng toy, let's say, not more than 1,000 pesos per child. Wow, Yun. oo. Minsan nga, marunong naman sila bumili. Tinuturo ko rin minsan yung sale, kung ano yung sale, para alam nila may savings ka dyan sa sale. Pera nila yon. Pagdating dito sa Japan, may pera din sila. Bibigyan ko kunyari ng isang lapad, yung 10,000 yen, so about 3,800 pesos. Sa food nila, yung ganon, bibili nila. Para alam nila yung may pera pa sila. May limit pati. May limit pa rin. Bisa maglalaro rin sila sa mga arcade. Yung may limit pa rin sila. Para kung gusto nila ulit bumalik, may pera pa rin sila. Alam nilang i-save yung money. Yun ang tinuturo ko sa kanila ngayon. So, paano mo sila dinidisiplina? Nakikita kasi nila sa akin na how I work every day. So, minsan kulang din ang time ko sa kanila. Even sa school nila, yung ganun. Kasi nga, nakita nila how I work so hard every day. And ina-explain ko rin sa kanila kasi na marami kasing employees na involved dito. Hundreds of employees. And itong mga employees ko to, may mga pamilya rin to. May binubuhay din sila. So, mahirap kung hindi ako mag-focus din sa work ko or maging hands-on because kailangan pa rin ako, kahit na 61 na ako ngayon, nag-work pa rin ako talaga religiously. Nakita nila yon na kailangan mag-work din sila eventually, paano kinikita yung pera, na hindi ganun kadali kikitahin ng pera. Saka sinasabi ko rin, yung power ni Lord, pag hindi ka marunong or bad ka talaga na tao, in a split second, talaga mawawala lahat Pwedeng yan. bawiin. Pwedeng bawiin. Kaya dapat tinuturuan ko sila ng ganung mga values. Kasi sinasabi nila, we're rich, gumagano minsan sila. No? So, sinasabi ko lang, we're just contented lang yung family natin, yung ganon. Kasi baka mamaya, alam nila, baka maraming pera, yung ganon. So, tinuturo ko lang na isi-save talaga yung money kasi may bangko sila. Individually? Oo, meron silang bangko. Meron kami mga computation kasi ino-audit din sila. Wow, galing. Kahit bata sila, Oo, ino-audit oo. sila kung magkano yung pera nila. Oo. Kasi minsan papahawak nila sa yaya or papahawak sa caregiver. Yung ganun. Para ino-audit din sila. Para alam nila kung magkano pa rin yung pera nila. Saka hindi ako lagi nagbibigay ng malaking pera sa kanila. Never. Yung kailangan lang. Kailangan lang. Oo. Yung baon nila, talagang ano pa yung pagkain na nasa lunchbox. Lunchbox. Kaya minsan, nagbibenta rin sila sa school para bibili daw sila ng food sa canteen, yung gano'n. Meron naman silang pera, para minsan wise din sila. Nagbibenta sila ng whatever. Diba? Doon pa lang natitrain na rin sila. Natitrain sila. At saka natututo silang mag-value ng pera. Oo. Kasi Yes, ako, oo. ganun, inisip ko kasi kung bibigyan mo lagi, baka, alam mo na, wag waldas lang. yes. Kaya dapat alam nila na pinaghihirapan talaga yung pera. Yun. Kagaya ng daddy nila, hindi naman ito makakabili tayo ng ganito kung di ka nagsisave talaga. Kuripot din ako kumaga. Hindi, nilalagay mo lang sa tama. Nilalagay ko lang sa Kasi kung tama. masyado mo silang spoiled, baka tama yung ginagawa mo. Kasi, di ba, alam nila, mayaman sila, mayaman ang dad nila. At bibili nila ang gusto nila. And yet, Totoo. sabi mo nga, kailangan paghirapan mo. Yeah. Di ba? Hindi mo naman Kung may gusto ka, bilhin, paghirapan mo bago mo makuha. Correct. Oo, for them to be able to appreciate Totoo. the value of money. Yes. Totoo. Kumusta ang bonding time nyo as a father and children? We have meetings, yung ganon, para meetings pa yun, no? Parang office. Kaya tatal, dati we have meetings, yeah, we have meetings yun. Bonding naman Who every opened this? Saturday. Ako, saka yung mga panganay, ganun nag-usap kami. Bisa dito sa carpet, usap kami dito. Yung meetings namin, about bisa pag may nag-away, may misunderstanding sa kanila, or sa school nila, yung ganon, yung mga grades nila. Ayun. Bonding naman namin Saturday, Sunday, nandun ako sa kanila. We go to Tagaytay or Baguio, or dito
Japan. Although ngayon hindi pa masyado malakas yung bonding namin kasi nag-aayos pa ako. Saka, since dumating ako ng December, nag-welcome ako ng family kasi dinala ko yung siblings dito, dinala ko yung mga employees, no? Dinala ko yung mga ibang tao. Kaya, dito pa rin yung mga executives, yung ganon. Yes. Pero namamasyal na din kami. Although, bisa pag hindi ako nakasama sa Disney Sea, yung pamangkin ko from LA ang nagsama sa kanila sa San Rio. Kaya marami naman sila napapasyalan na rin dito. Buti may sasakyan na rin, kaya nag-rent kami ng van, ang dami namin. Namamasyal din kami dito. 53? 53, grabe. Wow. 4 na van sa 2 kotse. Wow. My God. Oo. Kaya pagka-restaurant, di ba mahirap magpa-reserve sa restaurant dito? Yes. Kaya in advance, nagpapa-reserve na ako. Alam ko na naman yung schedule kung kailan darating yung malaking crowd, yung malaking grupo. Kaya in advance, nagpapa-reserve ako sa restaurants. There was a time, I remember nung sa US, this was 2019, isang malaking bus kayo, may individual nannies yung mga bata, di ba? At the same time, may nurse, may security, of course, the family, your family, buhay pa si nanay noon. Paano mo ito namamanage yung ganong kalaking grupo? Siguro Lalo na sa I'll show biyahe. you, no? Oo. Dito masisilip na. Nakita mo yung parang whiteboard doon. Oh, yes. Nakita mo yung sa whiteboard doon. Yes. Yan ko nilalagay lahat yung activities namin. Meron akong whiteboard. Ganyan ang ginagawa ko. Hindi ako masyado sa cellphone kasi naliliitan ako sa cellphone or sa iPad. Ganyan ako. Talagang malaking whiteboard talaga. Nakalagay lahat doon ang Schedule, activities itineraries na. Ako, doon ko na nabubuo yung utak ko dyan sa malaking board na yan. Diyan ko lang titignan. When we have meetings, diyan ko lalagay sila. Mag-meeting kami para this is the first day, second day, third day, fourth day, last day. Lahat ng incoming flights, no, outgoing flights, no, ilang pasahero darating, ilang luggage, ilang boxes, anong itineraries, asan ng dinner, sang restaurant to, anong sasakyan gagamitin and everything. It's so organized para kahit na hindi na ako magbigay ng instructions sa kanila, they just look at that whiteboard, alam na nila. Nasa sila kotse yung sasakay, even yung mga ganon. O saang van sila, yung ganon. And we have radio also para pag nagko-convoy kami, yung ganon. So magpa-park, yan. Ilang months ka pa lang dito sa Yokohama mansion mo. Pero may nakita na akong 2 expensive cars. At nakita ko ring special plate. Oo, di ba? Mahilig ako sa electric vehicles talaga. Wow. Kasi nga, timing ako ngayon ha. The other one is, ang nakita ko sa harapan yung BM eh. Ano yung isa? Para BMW. Parang BM, wow. Oo, na electric, 100% electric yan. Yes. Good thing, kasi dineliver yan December 28 ako dumating dito, no? 2025. Mga December 26, dineliver yan. Wow. Nagka-timing nga yun na buti meron na. And I know how to drive. I drive here. Considering sa kanan correct. to, di ba? Right-hand drive. Before I come here, pag may sumusundo sa akin sa airport, pinag-aaralan ko na yung stoplight, yung mga lanes nila. Although I cannot read Japanese, but you know, just looking at the mga signs ng lanes saka yung stoplight, makukuha mo na. Galing as long mo, as meron kang international driver's license. Ako nga hanggang ngayon, di pa rin ako marunong mag-trend dito by myself. Madali lang. Do you drive ba sa Manila? I drive in Manila. Kaya mo yan. Believe me. Kaya mo yan. Mas organized nga sila dito. Mas disiplinado sila dito eh. I know. Pagbibigyan ka lang, mag-change lane ka. Pagbibigyan ka lang, hihinto sila. Mag-signal ka lang. Oo. Ang galing mo. Pinag-aralan ko lang lahat yun. Pagdating sa gadgets sa mga anak mo, may limit ba? Well, yung dalawa kasing panganay, kailangan na nila yung 13 years old. But the rest, yung 10 years old, 8 years old, and 7 years old, kinancel ko na yung mga cellphones nila since last year. Siguro mag-1 year na rin na they don't use cellphones. No? Although dito, nanghiram sa akin, pinahiram ko naman for 1 hour, yung cellphone ko lang. That's good. But in Manila, no cell phones at That's all. good. Except for the eldest, itong dalawa. Yung 13 years old, magka-14 na rin yun. Hindi ko na makuha sa kanila kasi kailangan din na nila. But there was a time, sila mismo nagsusurrender. Kunyari, they're sick, susurrender nila because they're sick. Or may mga times na binabalik nila binibigay nila sa akin yung cellphone nila. But if they don't need it. Like, nagbibigay ka ba ng incentive sa mga anak mo? Would you have good grades in school? Hindi pa, actually. Yung sa grades na yun, hindi pa. Although, they have good grades naman. Kasi galing silang international school. Walang religion, saka walang Filipino sa international school. Nilipat ko yung si Prince and Princess sa Ateneo. Although bagong lipat sila, parang on probation sila doon na hindi sila kailangan magkaroon ng baksak. Yun. So, yung si Prince dapat pupunta ng Spain for soccer, football. Wow. Hindi ko siya pinayagan. Nagtampo siya actually. Sabi ko, yung
football kasi sa Spain, pwede nang mangyari ulit next time yan. Kasi nadadala siya. He plays very good, no? Very well sa football. Dinala na siya sa Singapore, nadala na siya sa Bangkok, Galing. Boracay. Magaling siya eh. Oo. Pero itong Spain, hindi ko siya pinayagan kasi nga sabi ko baka magkaroon ka ng problem sa Ateneo na Yes. magkaroon ng baksak. Right. Hindi ka na papasukin ulit sa Ateneo. So, saan kita ililipat yung gano'n. Kaya sabi ko, huwag ka na pumunta ngayon. Next time na lang, mag-focus ka muna sa studies mo. Kasi yung Filipino, nahihirapan sila. Right. Pero marunong sila mag-Tagalog Marunong na, ngayon. yung dalawang Marunong na, Tagalog na. oo. But, yung Filipino class, yung mga, medyo hirap sila. Hindi mataas ang score niya, ang grades niya. Yung babae naman nasa Miriam, tapos the rest, nasa UST Angelicum. Oh, yeah. UST oo. Angelicum Ikaw sila. talaga, true and true. Di ba? UST, From elementary elementary, high school, hanggang college. correct, Oo, oo. di ba? Ano pa ba ang kulang sa isang Joel Cruz? Wala na namang kulang, basically. I'm just complaining about my lower back pain. Tapos medyo sumakit yung right leg ko. It's subject for operation, but ayoko magpa-opera kasi. Even mga friends kong doctors, sabi niya, uy, delikado yan kasi sa spinal cord yan. Baka ma-paralyze ka. Even my doctor sa UST, sabi niya, mabuti nakikita na kita nakakalakad ng ganyan kesa Pero, ano ka. ano mo rin, wag mo rin i-ignore. Di Yeah. ba? Although, dito sa Japan, dito ako nagpapagamot. Yes, yes. Lahat na ng, ang dami ko na nagawa, even stem cell, no? Hindi rin umeffect sa akin eh. But I'm still hoping and praying na gagaling ako. Nagpapagamot ako dito sa Shibuya, dito sa Japan. Yun na naman, wala naman akong hinahanap pa sa buhay ko kasi I'm so happy with my 8 children, You're so business-wise. blessed. I'm so blessed, Employees ko rin, blessed din ako sa employees ko. They're very supportive. Yun, ito lang medyo nako-complain ko. Pinagdadasal ko na sana makorek na talaga. Without operation. Without operation dito sa Japan. Ilan ang mga empleyado mo ngayon? Kasi fully automated ang planta namin. Dati medyo madami. Pero ngayon mula nag-fully automated na siya, no, kasi ang ganda talagang lahat dadaan lang yung bote dyan, magkakaroon na siya ng perfume, Yeah, right, lahat, right. everything. Hindi na manual. Oo, di na manual, diretso oo. hanggang sa box na, Right, yung right, ganon. right. Ang galing eh. Siguro sa planta mga 250 Uy, to that's 300. still a lot. Oo. Oo. And then, Tapos sa office, mga 300. tapos yung sa labas, iba pa yun sa Iba labas. pa yan. Oo. Pag sinama mo yun, thousands yun. Oo. Pag sinama lahat yung mga sales personnel doon, Yes, saka yes, mga yes. supervisors, abot siguro ng mga 3,000, 4,000. Kung i-rewind ang buhay mo, Mm-hmm. anong parte doon ang gusto mong balikan? Siguro kasi bata pa lang ako, I was really gay. I'm gay. Parang mas gusto ko sana, to be honest, to live in a normal life lang. Straight na lalaki or straight na babae. Yun lang. Pero mas gusto ko yata straight na lalaki. Pero ano naman political will yan eh. Yeah. Pero kasi syempre marami rin akong pinagdaanan being gay. Lalo nung bata ka, lalo nung nag-aaral ako na hindi ka pa naman syempre kilala. Unlike now, you're Joel Cruz, you're the Lord of Sense, kilala ka, well-respected ka. Pero dumaan din ako sa buhay na, hoy, bakla! Yung mga gano'n. Yung naglalakad ka na, mabubuli ka, yung gano'n. Bakla! Yung gano'n. Siguro, given a chance, mas gusto ko naging tunay na akong lalaki. Yes. Talagang hindi, ito yung sinasabi ko di sa ibang magulang, sa ibang tao, hindi namin ginusto ito. Lumabas lang siya. Right. Na bakit nung bata ako, I was attracted to boys. Yes. No? I play with girls. Kasi laro namin, pare-pareho kami dolls eh. Right. Pero nakikita ko yung gwapo, Yes. yung na lalaki. Iba yung ganun. attraction. Oo, yung ganon. Yes, Yung attraction. yes. Hindi ako na-attract sa babae. But I'm very good with friends na babae kasi we play together, Right. yung mga dolls. Pero nakakita ko ng gwapo. Yung, na-appreciate yung, ang gwapo nun. Yung ganon. Yun, hindi namin ginusto, pero yun siya. Ganun na nangyari lang. Bukod sa pagkawala ng parents mo, anong isang bagay ang magpapaiyak sa iyo ng gusto? There was one interview kasi, I'm 61. Sabi ko, nasa senior na rin ako. So, alam ko minsan ang buhay, maiksi lang. So, gusto ko lahat gawin ng maayos lahat dito. Pinipray ko lang lagi na sana, at the end of my journey, ma-welcome ako ni Lord sa heaven. Yung ganon. Although, kung makasalanan ako,
I have to admit yes. Everybody because, is. Walang perfecto dito walang sa perfecto, mundo. kumbaga. So, nagkakamali din ako, kumbaga. So, but still, nevertheless, sabi ko sana, marami naman din ako magagandang bagay na ginagawa sa buhay ko. Kaya sana, welcome pa rin ako ni Lord dito sa langit. Yung gano'n. Yun lang ang aking nagpapaiyak sa akin minsan na parang may takot ako minsan na may mga pagkakamali ako. Yun. Pero sabi ko kasi, I know being gay is a sin, no? So, doon sinner na ako. Tapos, baka the surrogacy rin, baka it's a sin also kasi ayaw ng Bible yon. Hindi normal Hindi na proseso. normal na proseso. Alam naman natin yun kung ano yung Right. pag nag-meet ang mag-asawa, dapat kasal sila, tapos they will be blessed with children. Hindi nangyari sa akin yun. So for me, it's also a sin. So doon ako natatakot. Kaya minsan naiyak ako na natakot ako baka hindi ako i-welcome sa heaven. Hindi naman dahil doon gagawa ako ng kabutihan. After talagang nasa puso ko yung gumawa ng kabutihan. Imagine mo, welcoming, wag na yung dalawa sa Amerika, 49 guests na lang from the Philippines. Hindi ko sinishare to because pinapa-realize ko sa kanila na all expenses paid sila, no, hotel nila rito, meron akong isang malaking bahay doon na nirent din for them. Not a single centavo magagasto sila, food nila, di kakainin dito, dadali namin doon, meron din nagluluto doon. Tapos, may allowance pa sila, may kotse, may van. Lahat yun, akong gumagastos. Hindi ko sinusumbat sa kanila yon. Sabi ko nga sa kanila, I do this because I love them. Talagang nasa puso ko yung mahal ko sila. Pamilya ko to, anak ng mga kapatid ko to, yung ganun ako magmahal. Kaya makikita nyo sa mga vlog ko rin na, Diyos ko, ang dami nila. And you're also a well-loved personality. I know. Oo, Thank you, oo, Arthur. oo. That's true. Ganun naman siguro. Talagang dapat lang sa buhay natin yung pagmamahal, sinishare natin, no? Saka you're giving back also your blessings. Yeah, Marunong ka mag-share. Yeah. That's Thank more you. important. At saka nagbigay buhay ka sa 8 beautiful kids. Thank you. know, Yeah. giving lives to them. Nakikita mo ngayon. I mean, hindi yan madaling gawin. Iba yung joy pati na binibigay sa'yo ng mga anak mo. Di ba? Siguro take this opportunity to address to our viewers anong gusto mo iparating sa kanila kasi napaka-inspiring ng buhay mo, Joel. Oo. Alam niyo, nung nag-umpisa ho ako, sabi ko nga di ba, gusto ng nanay ko ako ayaw maging doktor. Sabi ko nga, gusto ko kumita ng pera. Para ako mukhang pera, no? Nakakahiya mo sabihin. But you know, yung pera naman na yun, hindi naman porque gusto mong magkaroon ng pera, ay para sa akin lang, sa sarili ko lang. Ang pera po, binibigay ng Panginoon sa atin, no, para i-share. Hindi to parang tatanggapin mo na napakarami pera para sa'yo, maging greedy ka. Hindi po ganun ang tao. Ang tayo po ay nagmamahal para maging masaya ang buhay natin. We share. Marami po nangangailangan ng mga blessings. Yun din kasi turo ng nanay ko sa akin. Sabi ng nanay ko, nung maliit ako, pag lumaki kayo, magkakapatid, hindi lahat nabe-blessed. Hindi lahat ay yayaman, may magandang buhay, may blessing. Iba, mahirap, walang pera, walang trabaho. Kung sino may nakakaangat sa buhay, tulungan niyo yung kapatid niyo na walang pera or hindi na masyado na-blessed. So, yun tumatak sa utak ko yun. That's why I'm doing this, no, bilang pangaral ng magulang. Second, ginagawa yun na nasa puso. Hindi yung gagawin mo yun tapos manunumbat ka. Hindi ho tama yung ganon. Kaya nakikita ng Panginoon yon, no, masama yung ganon. Kung huwag ka na magbigay, kung isusumbat mo lang at kung magagalit ka lang, ibigay natin ang gusto nating ibigay dahil mahal natin yung tao. Whether ito ay pera or ito ay pagkain, ito ay Material na bagay. material na bagay, o ito ay pag-aalaga, kunyari, o paglalaro, di ba? Maraming bagay na mapapasaya natin ang kapwa natin, hindi lahat dahil sa pera o sa material na bagay. Mag-alaga ka lang ng may sakit o mag-alaga ka ng baby, yung ganong serbisyo na yon ay pagmamahal na yon. Ngayon, nung tumanda ako, nawala na yung ugali ko nung bata na gusto ko magkaroon ng pera. Ngayon talagang gusto kong tumulong. Pag tumatanda ka pala, tutulong ka na. Talagang, especially kung kagaya kong senior now, 61 years old, kailangan na tumulong because yun na naman ang talagang gusto ng Panginoon sa atin. No? Hindi natin madadala ang pera natin sa langit, lalo sa impyerno. Siyempre gusto natin lahat sa langit. No? Doon ako sa tanong ni Aster, naiiyak na. Minsan naiiyak kasi ako baka 50-50 ako. Sana bilang sinner pa rin ako, matanggap ako ng Panginoon, no, sa kanyang kingdom, no, to have an eternal life. Yun lang ang aking wish. Kaya habang nabubuhay ho tayo,
magmahalan tayo, magpakita tayo ng pagmamahal sa kapwa natin. Isang reason din ate ba't ako napunta sa Japan because napakaganda ng buhay sa Japan, very organized. Honest yung mga Japanese, no? Napakalinis. Walang trash bin ka makikita sa labas, no? Napakaganda pa ng weather. Disiplinado ang mga tao sa pagtawid, lahat na pati sa driving. Ang gaganda ng mga malls nila rito and everything. Walang korupsyon, I must say. Nakakalungkot kasi sa Pilipinas sa mga nangyayari. Pagbalik mo pa lang, traffic na, yung ganon. Tapos, ang kalye natin, hindi ganun kagaganda, di ba? Ang tagal ng biyahe, kawawa yung mga commuters. Dito, napakaganda ng mga technology dito at very advanced. Ang daming advance na nangyayari dito sa Japan. At sana rin sa mga leaders natin na may mga negative na nangyayari. Sana may konsensya rin sila na dalawa na naman pupuntahan natin kundi taas or baba. Diba? Kaya sana po, gawin po natin to para sa ikabubuti ng bawat Filipino sa Pilipinas. Para hindi po maraming Filipino ang mawala sa Pilipinas at nagtatrabaho sa ibang bansa. So, yun lang po, pinaka-importante po yung magmahalan tayong lahat. No? Kilala naman ng Filipino sa being very warm, accommodating, at mapagmahal. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Everbelena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nesta Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. By the way, speaking of Facebook, this is Business 101, What Worked for Me by Joel Cruz. This is already out in the market. Pero next time, ang kailangan ko is siguro coming from you isang coffee table book. Correct. Na, di ba? Talagang, this is just the start. Kasunod na siguro dito yung coffee table book. It's out in the market. Kung paano ako naging successful for the past 25 years from humble beginnings, yan na lumaki ng ganito, kinuwento ko dyan sa book na yan. Yes, galing nga eh. And with that, mga kaibigan, thank you so much for your continued support. And of course, subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now. Bye! Thank you. And God bless us all. God bless us all. Thank you, Yes. thank you. Thank you.